na itong si Atty. Harry Roque ay ikukulong na sa tunay na rihas na bakal na tunay na kulungan. Katulad ni Kibuloy at ni Alice Go na habang nililitis po ang kaso ay nandiyan po siya nakakulong sa tunay na kulungan. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, hindi na ito makapalag si Atty. Harry Roque dahil ikukulong na ito sa tunay na kulungan, na rihas na bakal. Ay naalis na ang kayabangan nito. Ito ang iniintay ng taong bayan sa wakas. Mga kaibigan, ay walang piyansa ho ang kanyang kaso. Hindi na ho ito makakalabas ng kulungan habang nililitis ang kaso. Hindi po ito fake news, so unahan ko po kayo. Ito po ang pangako ko sa inyo noon na na-vlog natin na itong si Atty. Harry Roque ay ikukulong na sa tunay na rihas na bakal na tunay na kulungan. Mga kaibigan, inaanyayahan ko po kayo kapag may pagkakataon, huwag nyo pong kaligtaan, panoorin, patapusin ng vlog na ito at nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Nandito na ho ang kasagutan. Walang piyansa na kaso na habang nililitis ang kaso ay nandiyan ho sa kulungan. Katulad doon ng kaso ni Kibuloy, ganyan din ho ang kaso ni Atty. Harry Roque. Katulad din ho ng kaso ni Alice Go, ganyan din po ang kaso ni Atty. Harry Roque. Kaya't maliwanag pa ho sa sabaw na ito ay ikukulong na sa tunay na rihas na bakal na kulungan. Kung dati ho ay ikukulong lang ito diyan sa Quad Committee, kulungan ng Quad Committee dahil hindi umattend ho at sa mga hearing kahit iniimbitahan. Bakit ngayon maliwanag pa sa mainit na sabaw ay ikukulong na siya sa tunay na kulungan na rihas na bakal? Ito mga kaibigan, ibibigay ko po sa inyo ang complete details. Pakinggan po natin at unawain dahil marami ho ang matutuwa dito. Nako ho. Atty. Harry Roque, paano yan? Hindi ka na makakapagpakalat ng anumang fake news? Laban ho sa kasalukuyan na Pangulong Bongbong Marcos dahil hindi ka na makakagamit ng cellphone dun sa loob ng kulungan. Atty. Harry Roque, eto, mga kaibigan, shout out po sa lahat. Hello. Mercedes Peralta Macabasa, Levitan, and Herminio L. Roque, Attorney Herminio L. Roque Jr. Without prejudice to others that may be filed later on. Naghain ng supplemental complaint ang Presidential Anti-Organized Crime Commission at Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNPC-IDG sa Department of Justice ngayong hapon. Maliwanag po mga kaibigan, ito ang dahilan kung bakit itong si Atty. Harry Roque ay hindi na ho makakapalag. Dahil naghain na po sa Department of Justice ang mga kinaukulan sa kasong human qualified trafficking. Wala ho itong piyansa. Kahapon lang po nagayin. Wala ho itong piyansa. Ikukulong ka habang nililitis ang kaso. Muli kong ulitin, katulad doon ng kaso ni Kibuloy, katulad ng kaso ni Alice Go. Nandyan ho sila, nakakulong hanggang ngayon habang nililitis ang kaso until na mapatunayan ho diyan ho sa korte. Ito ho, mga kaibigan.
Isinama na sa reklamong qualified human trafficking si dating presidential spokesperson Harry Roque at dalawang iba pa. Kaugnay ito sa operasyon ng Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga na natuklasang sangkot umano sa illegal na aktibidad. Ayon kay Prosecutor Darwin Cañete ng Interagency Council Against Trafficking, may aktibo anyang partisipasyon ni Roque sa Porac, Pogo. Well, Matindi. Matinding kalukuhan ito. Aktibong partisipasyon sa tinatawag na sindikato. Itong illegal na pugo. Aktibong partisipasyon ni Atty. Harry Roque. Ay nandiyan yung scammer, nandiyan yung torture, at marami pang iba. Mga mahal kong taga-subaybay. Ganyan paglaruan ni Roque. Ito ang ating Republika ng Pilipinas, taong bayan. Kung hindi ito natuklasan at kung hindi nakakuha ng matitibay na ebidensya, hanggang ngayon patuloy pa rin ang panluloko sa atin, pang-i-scam, paggawa ng kalukuhan nitong si Roque. Ayon dito sa mga nakuhang mga ebidensya. Ito pa. there is a statement or testimony from Attorney Jessa Maris Fernandez, the Assistant Vice President of PAGCOR, that last July 26, 2022, Respondent Roque and Cassandra Ong went to their office to have a meeting with PAGCOR. Meron ding judicial affidavits, Attorney Fernandez, that Attorney Roque made several follow-ups with her on the status of the application of the renewal of the online gambling license. Ganyan katindi si Roque. Nagtatago sa pagiging abogado. Pero ang kalakip ng pagiging kanyang abogado ay gumawa ng anumang illegal kapalit, ang malaking pera. Kaya pala ganun na lang kung ipagtanggol nito at nagmamadali, sinisiraan ang ating gobyerno upang ipwisto. Pinananawagan niya, hindi siya tumitigil hanggang ngayon para umupo sa pwesto at panawagan, siraan ang ating gobyerno at ipalit itong nawawala sa sarili na hindi na kayang gamutin ng albularyo. Itong si Sara Duterte. Gusto niyang ipalit sa pwesto na patuloy siyang mamayagpag sa mga illegal na gawain. Mahabang tala kaya nito Kaya dito muna tayo. Magbigyan natin ng highlight. Itong kaso ni Atty. Harry Roque. Sense of Lucky South, no? Noong nakaraang buwan, una nang sinampahan ng qualified human trafficking complaint si Cassandra Leong at 53 iba pa sa DOJ. Kiit naman ni Roque, gawa-gawa lamang ang reklamong isinampa sa kanya ng PAOK makalipas ang 4 na buwan matapos ang raid sa Porac. Wala niyang ebidensya ang mga piskal kaya hindi siya isinama sa orihinal na kasong isinampa laban kay Cassandra Leong. Inintento lamang umano ang ebidensya upang idawit siya ngayon sa reklamo. Sabi nga niya, wala daw ebidensya noon. Lumalabas naman talaga na noon ay kaya hindi siya sinampahan ng mga kaso. Ay wala pang may mga ebidensya. Ba't hindi matibay? Siyempre, hindi naman po tanga ang ating gobyerno para mangalap ng anumang ebidensya na legal. Mayroon po dito 2 testigo na nagbigay ng affidavit na siya ay aktibo na nagpapatakbo. Kasangkot ni Alice Go. At marami pang iba na mga ebidensya. Aktibo na nagpapatakbo nitong illegal na pugo. Ngayon ang sabi niya ay kinakatuwiran niya na walang ebidensya noon. Tama, walang ebidensya noon. Kaya lang kahit ngayon makakuha ka ng ebidensya, hindi ka sasampahan. Abogado ko pa naman, Atty. Harry Roque, ay nagpapalusot ka nang wala sa tamang linya. Ang dating kalihim na pinilit lamang ang kaso at muling idiniit na wala siyang kinalaman sa operasyon ng Pogo. Handa rin daw siya na harapin at sagutin ang isinampang reklamo at panagutin ang nasa likod ng pagdawit sa kanya sa kaso. Dantiamento UN. Pananagutin ang mga nagdawit sa kaso at handa ni Roque na harapin ang kaso.
Dito sa kanyang mga pinalabas na mga statement do, may isa ay walang tumama. Lahat ay palusot.com itong si Roque. Handang harapin samantalang nung ikukulong ka pa lang diyan sa Quad Committee, kulungan ng Kamara, ay nagtatago ka. Ay how come na ngayon na tunay na kulungan ang iyong pagkukulungan? Paano mo masasabi na handa mong harapin? Wala nang maniniwala sa iyo, Atty. Harry Roque. Dahil marami na humbatayan na ang iyong katalinuhan bilang abogado ay nasubrahan ka ng talino. Ang tingin mo sa amin na hindi abogado, ay ganun lang ho kaliit. Taong bayan na hindi abogado, sa iyong pinalalabas na mga batikos sa taong bayan, lalong-lalo na itong mga sumusuporta sa Pangulong Bongbong Marcos, ang tingin mo ay ganito at nagbabanggit ka pa na hindi naman kayo abogado. Kahit hindi kami abogado, alam namin ang aming gagawin ang nasa tama. Ay ikaw, abogado ka. Ba't nasubrahan ka ng talino? Kaya puro illegal at ayon sa ebidensya, kaya't sasampahan ka. Sinampahan na ng kaso na human qualified trafficking na yan ay magdadala sa iyo sa tunay na kulungan na rihas na bakal. Hindi ka na makapalag ngayon dahil nasa korte na ang kaso, nasa DOJ na ang kaso, nasa korte. Pag lumabas ang probable cause nito, mga kaibigan, madali na ho ito. Ayon sa aking pagsaliksik, ito na normal naman na pagka po tayo ay nag-aabang ng mga ganitong sitwasyon, pag naisampa sa DOJ ang kaso at naisampa na po kahapon, maghihintay lang po tayo ng paglabas ng probable cause at isaakyat po diyan sa korte. Ilang tulog na lang ho sa korte at lalabas ho ang warrant of arrest para sa kanya upang arestuhin at dalhin ho diyan sa rihas na bakal na tunay na kulungan upang ikulong. Ang tanong, nasaan po ngayon si Atty. Harry Roque? Nagtatago po hanggang ngayon dahil kinontempt po siya diyan sa Quad Committee. Ayaw ho magpakita, mga kaibigan. Abangan po natin dahil hindi po natin alam anytime pwede po itong mahuli. At syempre katulad nga po ng inuulit ko, related do dito sa kaso na isinampa kahapon na qualified human trafficking. Wala pong kakulang piyansa. Ikukulong po siya sa tunay na kulungan na rihas na bakal, katulad ni Kibuloy at ni Alice Go, na habang nililitis po ang kaso ay nandiyan po siya nakakulong sa tunay na kulungan. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Any reaction, diyan po sa comment section. Inaanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Isang like ko sa video na ito. Bye-bye, palakpakan.